Magandang umaga, class. Ako nga pala si Teacher Mike, ang iyong magiging guro dito sa Sining 1. Handa na ba ang lahat? Ayun, mabuti naman kung ganon, kaya naman umpisa na natin. Basahin natin ang panuto na nasa pisara. Buuin ang mga dotted lines at kilalanin ang mga mabubuo nito. Class, number 1, sino ang gustong sumagot? Ayun, si Rose Ann daw. Halika dito, Rose Ann. Punta ka sa harapan at buuin mo yung dotted lines at kilalanin mo kung anong hugis ang mabubuo nito. Ayun, napakagaling naman ni Rose Ann. Palakpakan naman natin. Anong hugis ang nakita mo, Rose Ann? Bilog or circle. Palakpakan naman natin si Rose Ann. Okay, pangalawa, sino naman ang gustong sumagot? Ayun, si Jeremy. Halika dito, Jeremy. Punta ka sa harapan at ibuuin mo yung dotted lines na nakikita mo at kilalanin mo kung anong hugis ang mabubuo nito. Ayan, napakagaling naman ni Jeremy. Ano yung hugis na nakikita mo, Jeremy? Triangle, tama. Or tatsulok. Ayan. Last class, sino naman ang gusto? Okay, ikaw Angeline, baka gusto mong sumagot? Gusto mo? Okay, halika dito. Buuin mo yung dotted lines at kilalanin mo kung ano yung mabubuo mong hugis. Ayan, napakagaling. Palakpakan naman natin si Angeline. Ano yung nakikita mong hugis, Angeline? Square, very good. Class, meron na naman ako ipapagawa sa inyo. Handang-handa na ba kayo? Ayun, napaka-excited naman. Gustong-gusto ko yan. Kaya naman, sabay-sabay natin basahin ang panuto na nasa pisara. Pagmasdan ang makikitang larawan sa ibaba. Pangalanan mo ang mga larawan na iyong makikita. Ayan sila. Raise your hand, class, kung alam mo yung sagot, ha? Ayun, napakadami naman. Isa-isa lang. Ayun, si Bea muna. Ano to, Bea? Ball or bola. Palakpakan naman natin si Bea. Sa pangalawa, ano yung nakikita nyo? Okay, Jophet. Ano to? Cone. Very good. Palakpakan naman natin si Jophet. Sa pangatlo, ano yung nakikita nyong bagay? Russell. Ano to? Gifts or regalo. Very good. Palakpakan naman natin si Russell. Class, ano to? Ano yung nakikita nyo? Ayun, si Cristel. Ano to, Cristel? Lata. Tama. Or sa English? Can. Very good. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Napakagaling naman ang klaseng ito. Class, nag-enjoy ba kayo sa ating mga activities? Ayun, mabuti naman kung ganon. Kaya naman dumako na tayo sa ating lesson na tatalakayin ngayong araw. Handang-handa na ba kayo? Yun, handang-handa na. Ang lesson na ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa 2-dimensional at 3-dimensional na hugis. Ang salitang 2D at 3D ay ginagamit upang magpahiwatig ng mga sukat. Ang salitang 2D ay nakatayo para sa 2-dimensional, samantalang ang 3D ay nakatayo para sa 3-dimensional. Ang 2D ay kumakatawan sa isang bagay sa loob lamang ng dalawang sukat, habang ang 3D ay kumakatawan sa 3 sukat. Ang mga bagay na iginuguhit ng palapad ay tinatawag na 2-dimensional o 2D. Ang ilan sa mga halimbawa ng 2D na hugis ay parisukat, tatsulok, bilog at parehaba. Samantala naman ang mga bagay na igunuguhit ng may kapal at ang mga bagay na ating nahahawakan ay tinatawag na 3-dimensional o 3D. Ang ilan sa mga halimbawa ng 3D na hugis ay ang cube, cone, sphere, at rectangular prism. Meron ako mga halimbawa dito, class. At sabihin nyo kung ito ba ay 2D o 3D. Handa na kayo? Yun, handang-handa na. Ano kaya to, class?
Anong klaseng dimensional to? 2-dimensional o 3-dimensional? Very good. This is 3-dimensional. Eto, class, ano to? 2D-dimensional or 3-dimensional? 2-dimensional. Very good. Ito naman, class. Heart. Is this 2-dimensional or 3-dimensional? 3-dimensional. Very good. Ito, 2D or 3D? 2D. Ito ay bilog. Ito, ano kaya to, class? Ito ba ay 2-dimensional o 3-dimensional? 3-dimensional. Bakit? Ano to? Ito ay cone na halimbawa ng 3-dimensional. Palakpakan naman natin ang isa't isa. Class, ngayon alam nyo na ang pagkakaiba ng 2D at 3-dimensional na hugis. Kaya ngayon, tignan natin kung makakapagbigay kayo ng halimbawa ng 2-dimensional at 3-dimensional na hugis. Basahin natin ang panuto na nasa pisara. Magmasid sa loob ng iyong bahay o tahanan at gumuhit ng tig-iisang bagay sa loob ng bawat kahon na kasing hugis ng mga sumusunod na 3-dimensional. Ayan. Number 1, ano kaya sa tingin nyo ang makikita nyong bagay na kasing hugis nitong 3-dimensional na hugis? Ayun, kahon. Very good. Number 2, ano kaya ang makikita nyong bagay na kasing hugis ng number 2? Can. Very good. Or lata. May nagsasabi dito, drum daw. Very good. Number 3, ball. Number 4, kahon or box. Very good. Ano pa? Ayun, trash bin daw. Very good. Palakpakan naman natin. Number 5, cone. Ano pa kaya sa tingin nyo ang halimbawa ng number 5, ng 3-dimensional na hugis na ito? Ano yung ginagamit natin tuwing Pasko para mag-ingay? Torotot. Ayun, palakpakan naman natin. Alam nyo na talaga ang pagkakaiba ng 2-dimensional at 3-dimensional at nakakapagbigay kayo ng halimbawa ng 2-dimensional at 3-dimensional. Palakpakan naman natin ang isa't isa. Napakagaling ng klaseng ito. Ng class, kunin nyo na ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin ngayong araw. Pero bago natin isulat ang inyong takdang aralin, basahin na muna natin ang panuto. Iugnay ang 2D o 2-dimensional na nasa hanay A. Ito yung hanay A. Sa wastong 3D or 3-dimensional sa hugis sa hanay B. At ito naman ang ating hanay B. At isulat ang iyong mga sagot sa kwaderno. Naiintindihan niyo na ba, class? Ayun. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Again, this is Teacher Mike, ang inyong guro sa Singing 1.